at inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga yaon ay siyang umiibig sa akin, at ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, at siya'y iibigin ko, at ako'y magpapakahayag sa kanya. Ito'y mga katagang nagmula mismo sa bibig ng Panginoong Hesukristo. Katotohanan at pag-ibig. Dalawang salita na hindi pwedeng paghiwalayin sa buhay ng isang tunay na mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. Katotohanan at pag-ibig para sa iyo. Pansinin po ninyo ang mga talatang ito. Join me in reading this. 2 Corinthians chapter 8, simula sa verse 1, sabi dito, "Moreover, brethren, we make known to you the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded in the riches of their liberality." Grabe po ito, ha? Grace ng Diyos. Ibinuhos doon sa mga iglesia ng Macedonia. At sa gitna ng grabing pagsubok at grabing kapigatian, sumagana ang kanilang kagalakan. Grabe ito. Paano ito nangyari? Saan ang source nito? Sino ang source nito? At sa kanilang malalim na kahirapan, meaning, hindi sila mga mayayamang mga tao. Malalim ang kanilang kahirapan, yet sumagana ang kanilang kagandahang loob. Nagbigay sila liberally. Yun ang ibig sabihin ng liberality. Abounded in the riches of their liberality. Saan po galing ang kagalakang ito? Kasi, kung titingnan po natin ang talatang ito, sa verse 2 ng binasa natin, nasa gitna sila ng grabing kapighatian, great trial of affliction. So saan galing ito? Hindi po sa buhay na napakasaya nila. Hindi. Sinusubok nga sila. Their deep poverty. Hindi ito galing sa dahil mayamang-mayaman sila kaya tuwang-tuwa sila na nagbibigay. Hindi po. Salat na salat nga sila sa material na bagay. They are in deep poverty. And yet, sumagana sila sa joyful giving. And when I say joyful giving, mga kapatid, hindi po ito nangahulugan na mula sa kanila ang material na yon. Hindi po. Hindi tayo ang giver. The only ultimate giver is God. We are only conduit of God's grace to others. So itong nakikita natin ngayon, not from material abundance, nor from a life of ease. Ang mga taong ito, mahihirap, dumaraan sa malaking pagsubok, pero lalo silang naging mga mapagbigay. Meaning they become generous. And when they did that, they are doing it in gladness. So saan ang source? Sino ang source? The source is the God of grace. Yung binasa natin kanina. Sabi ng verse 1, "Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God." Mga kapatid dyan sa Corinto at sa iba't ibang lugar, gusto kong makita ninyo, malaman ninyo itong biyaya ng Diyos. Grace of God. So hindi ito mula sa kanila. Biyaya, ibinigay lang ng Panginoon, the grace of generosity. And then, verse 9, itong binasa natin, "For you know the grace of our Lord Jesus Christ."
Alam nila ito, hindi lang by theory, alam nila ito by experience. Na bagamat mayaman ang Panginoong Jesucristo, nagpakababa siya. Para sa iyo at para sa akin. Upang papagyamanin tayo ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang kadukhaan. Anong klaseng kayamanan ito? Material ba ito? Ha? Should we expect material things from God always? At kung hindi dumating, parang magtatampo tayo sa Panginoon? Hindi po. Mayroong ibinibigay ang Panginoon sa atin sobra pa sa material na bagay na pwedeng magbigay sa atin ng kapuspusan ng kagalakan. Dito dapat nakafocus ang ating mga spiritual na mga mata. Ano po yan? The God of all graces, He is rich in mercy and love. Oh, grabe. At tayo ay nakatikim niyan. Sabi ng Ephesians 2:4 and 5, but God, who is rich in mercy. Grabe. Pag sinabi natin mayaman sa kahabagan ng Panginoon, unlimited po yan na habag niya. Hindi po yan mauubos. Kaya nga tayo na mga mananampalataya, hindi tayo dapat panghinaan ng loob kung tayo man ay kung minsan parang nagkakasala. Kung tayo man kung minsan ay pinanghihinaan o nanghihina, lumapit tayo sa God of mercy. He is rich in mercy because of His great love with which He loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved. Dito dapat tayo nakafocus, mga kapatid at mga kaibigan, sa mayamang habag at mayamang pag-ibig ng Diyos. He is also rich in forgiving us freely. Hindi ba mas masaya ang taong pinapatawad at nagpapatawad? Ha? Ang taong hindi pinatawad, nako, pinanghihinaan siya ng loob, mayroon siyang guilty conscience, at saka maaari ngang mag-despair ang isang taong yon. Pero kung ikaw ay napatawad, puspos ka ng kagalakan. At dahil doon, pwede kang magpatawad sa kapwa mo. Sabi ng Ephesians, in whom we have redemption through His blood. Pakinggan po ninyan, we have, hindi po yan, we will have. We have redemption through His blood. The forgiveness of sins. According to the riches of His grace. Grabe. Hindi po ito pinatawad tayo ngayon, pagkatapos bukas kung nagkasala tayo, wala na ng kapatawaran. Hindi po. According to the riches of His grace, wherein He has abounded toward us in all wisdom and prudence. Dito tayo magdwell, mga kapatid, ang ating mga kaisipan. Dito magdwell. Ito na kayamanang ito na ibinigay sa atin ng Panginoon freely. Grace, love, mercy, redemption, forgiveness. Ito ang magpapasigla at magpapalakas ng ating loob. At dahil doon, maaari tayong maging mga conduit of blessings ng Panginoon.